Ayun siya! Dali kayo! Huli natin! Sige! Patayin natin ang salot sa Kailangan baryong ito! ako sa buhay niyan! Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan ko makatakas. Teka, boss, sandali lang. Nandito si Michelle. Ay, Diyos ko. Patay na siya. Ano? Hindi. Michelle? Mahal ko. Bakit mo kami iniwan ng anak mo? Taon 2003, Barangay Kalinog, Iloilo. Alas 6 ng gabi, nagsasalitan ang tunog ng huni ng kuliglig at putak ng mangilan-ngilang inahing manok ang naririnig ni Mang Pabian. Isa-isa nang dumadapo sa mga puno ng kakao ang mga manok. Habang nagsisiga ng mga tuyong dahon ang matanda sa likod na bahagi ng malaking bahay, kung saan nagtatrabaho siya bilang katiwala sa loob ng 4 na dekada. Inayos niya ang mga panggapas ng damo sa loob ng isang bodega. Ginamit yon ng mga bagong tauhan na nagmula pa sa karatig baryo. Ang amo niya na si Antonio ang nagmamay-ari ng malawak na pastulan ng baka sa baryong yon. Nang masigurong wala na ang magkapatid na baguhan, ay nagmadali na siyang gawin ang pinakaimportanteng bagay na dapat niyang tapusin bago umuwi. Pumunta siya sa may katayan ng baka at kinuha ang timba na pinaglalagyan niya ng pagkain na ibibigay sa anak ng kanyang amo. Dinukot niya ang panyo na kulay pula sa kanyang bulsa, sabay itinali sa ibabang bahagi ng muka para takpan ang kanyang ilong. Gayunpaman, naaamoy niya pa rin ang masangsang na amoy ng lumang dugo at laman loob. Burak! Napakabaho talaga. 10 taon ko nang ginagawa to eh. Ngunit hindi ko pa rin talaga kayang sigmurahin ang amoy ng napabulok na mga ito. Pambihirang buhay talaga to. Bibilisan ko na nga at siguradong nagugutom na ang alaga ko. Tinakpan niya ng maigi ang malaking tapayan na pinagkukunan niya ng laman loob. 5 tapayan ang mga yun at dun niya inilalagay pagkatapos magkatay ng baka 1 beses sa 1 linggo. At ang mga laman at ibang parte naman ay ibinebenta sa malapit na pamilihan sa baryong yun. Nung akma niya nang kukunin ang susi ng isang silid kung saan nakakulong ang anak ng kanyang amo na si Jomar, ay wala yun sa kanyang pinaglalagyan. Bigla siyang kinabahan at nanumbalik sa kanyang isipan ang isang pangyayari na naganap 9 na taon na ang nakalilipas. Mang Fabian, kailangan natin siyang mahanap. Baka makapamerwisyo at mahuli siya ng mga tao. Ilang taon na ang nakalilipas. Ayun siya! Dali kayo! Huli natin! Sige! Patayin natin ang salot sa Kailangan baryong ito! ako sa buhay niyan! Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Bumalik na tayo mga kasama. Sa dami ng patibong na ginawa natin para sa aswang na yun, bukas na bukas siguradong isa na siyang malamig na bangkay. Bumalik na tayo sa kanya-kanya nating bahay. Mas delikado kung susuong din tayo sa gubat. Tayo na! Tama. Umuwi na tayo! Mga kasama. Amo, mag-iingat po kayo. Kung talagang maraming patibong dito, hindi tayo ligtas at nasa panganib din po ang buhay ng asawa ninyo. Mabuti pa maghiwalay muna tayo para mas mabilis natin siyang mahanap. Sige ho, Mang Pabian, mag-iingat din po kayo. Tawagin niyo lamang ho ako kapag nakita niyo siya. Huwag mo akong alalahanin, may proteksyon ako. Ikaw ang mag-iingat dahil kapag nasaan yung aswang sila, ang tanging nasa isip lamang nila ay kumain ng karne at dugo. Kahit mahal ka niya at asawa ka niya, siguradong hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Maibsan lamang ang pagkauhaw at gutom niya. Sige ho, Mang Pabian, maghiwalay ho muna tayo para mabilis natin siyang mahanap. Teka, boss, sandali lang. Nandito si Michelle. Diyos ko, patay na siya. Nakita nila sa may kalalimang hukay si Michelle.
Doon ay may 3 patulis na kawayan na nakabaon at yon ay nakatusok sa katawan ng babae. Hubot-hubad ang bawat parte ng katawan nito at punong-puno ng dugo na nagmula sa kanyang mga sugat. Napaluhod si Antonio ng mga sandaling yon at nagpupumalahaw sabay dahan-dahan na inaabot ang kamay ni Michelle na noon ay wala ng buhay. 3 buwan pa lamang noon ang anak ni Antonio at ni Michelle na si Jomar nang pumanaw ang babae. Samantala, sa takot na muling mangyari ang nangyari noong nakaraan, bitbit ang timba ay nagmamadaling tumakbo si Mang Pavian papunta sa isang silid sa likod na bahagi ng mansyon na nagsisilbing kulungan ng anak ng kanyang amo na si Antonio. Samantala, Kuya, bilisan mo na. Baka mamaya maabutan tayo ni Tanda. Sigurado may kayamanang itinatago dito. Tiba-tiba tayo kapag nagkataon. Oo, tama ka. Sigurado makakajackpot tayo rito. Bilisan na natin. Akin na yung susi, kuya. Ako na magbubukas. Oh, ayan. Yun! Ang dilim naman. Ang baho pati. Akin na yung flashlight. Bakit basa ang sahig? Teka, ano to? Dugo atang... Mga yan ah. May bituka. Kadiri. Inuud na. anong ginagawa niyo dito? Nasaan si Mang Pabian? Nasaan ang pagkain ko? Nagugutom na ako. Pagkain? Sino ka ba? Anong ginagawa mo sa mabahot madilim na silid na ito? Pagkain. Gusto ko ng karne. Oh, ang mga mata at pangil niya. Aswang! Aswang ang patang yan! Lumabas na tayo dito! Hindi kayo pwedeng lumabas. Dito lang kayo. Gutom na ako. Kayo na lang ang kakainin ko. Ang bango-bango ninyo. Gusto ko yung amoy ng dugo nyo. Sumakay sa likod ng binata si Jomar, sabay sinakal ang leeg noon. Nang matumba ay nilingon niya ang kapatid nito na nanginginig na sa takot. Huwag! Maawa ka! Nagsasawa na rin ako sa binibigay ni Mang Pavian na laman loob at dugo ng baka. Hindi naman masarap yun eh. Hindi ko malasahan. Nauuhaw pa rin ako at nagugutom. Halika na. Huwag ka nang lumayo pa. Ang lambot ng balat mo. Huwag! Aray ko! Mukhang mas malambot at mas masarap ang karne niyong dalawa. Nang hindi makontento, gamit ang kanyang mahahabang kuko, ay winarak niya ang tiyan ng binatilyo at hinalukay ang laman loob. Wow! Ang dami! Ang haba nitong bituka, oh! Ito, mukhang masarap! Tumitibok-tibok pa ang puso niya, oh! Ang bango-bango! Ang tamis ng dugo! Nang dumating si Mang Fabian, nagulat siya nang mapansin na nakabukas ang pinto ng silid kung saan nakakulong si Jomar. Kinapa niya ang pindutan ng ilaw. Nang lumiwanag ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Jomar, anong ginagawa mo? Paano? Itigil mo yan! Hindi sila pagkain! Huwag mo silang pakikialaman, Mang Pavian. Ngayon na ako nakakain ng ganito kasarap na karne. Salbahe kang bata ka! Bakit kinagat mo ko? Kasi, huwag mo silang kukunin, Mang Pavian. Ayaw ko na ang laman loob ng baka. Hindi naman masarap yan eh. Paulit-ulit na lang yan ng kinakain ko. Nakakasawa na. Tingnan mo to, Mang Pavian, oh. Mapulang dugo. Ang sarap po talaga nito. Ay, naku po, Diyos ko. Ito ang araw na kinakatakot ko.
Ngayong nakatikim na siya ng tao, siguradong hahanap-hanapin niya na ito. Jomar, siguradong magagalit ang tatay mo. Mga tauhan niya, mga yan. Tauhan? Ano yun? Akala ko pinapunta mo sila dito para kainin ko. Magagalit si tatay? Huwag mo akong isusumbong, Mang Pabian, ha? Ayaw ko magalit si tatay. Ay, sige na, maiwan muna kita. Diyos ko po, mahabagin. Ano ang gagawin ko? Paano kung hanapin ang mga kamag-anak nila ang magkapatid na ito? Nakakatakot kapag namumulang mga mata niya. Siguradong magagalit si boss sa akin nito. Ano ba naman kasi at masyadong mapangahas sa magkapatid na yon. Siguro'y may binabalak silang kung anong masama. Ayan tuloy. Ay nako, malaking problema ito. Matapos masigurong nakasara na ng maayos ay bagsak ang balikat na naglakad ang matanda papalayo sa silid na yun. Dumudugo ang kanyang sugat nang makasalubong niya ang kanyang apong si Onyok na kagagaling lamang sa pastulan ng baka para siguruhing maayos ang pagkakasara at nalagyan ng tubig ang mga plangganang painuman ng kanyang mga alaga. Yun ang kanyang ginagawa kapag wala siyang pasok sa eskwela. Lolo, tara na, uwi na po tayo. Teka, bakit? May sugat po kayo? Huwag niyo sabihin na kinagat kayo ni Jomar. Hala, ang laki niya na. Huwag mong problemahin yan. Maghihilom din yan mamaya. May mas malaki tayong problema kaysa dito, Apo. Oh, ano yun, Lolo? Yung dalawang baguhan pumasok sa kulungan ni Jomar. Ano? Patay! Nakita ba nila si Jomar? Nakita nilang kaibigan ko? Sinaktan ba nila si Jomar, Lolo? Hindi nila sinaktan si Jomar. Kaya lamang, wala na sila. Yung isa may kagat sa leeg. Yung isa naman, warak na ang tiyan at nilalantakan ni Jomar nung dumating ako. Kaya nung inawat ko, ayun, nadali rin ako. Tuwang-tuwa pat. Ay, ewan, kung bakit ba naman kasi... Ay, mula sa araw na ito, huwag ka na magdadala ng pagkain at makikipaglaro sa kanya. Delikado. Mahirap na, hindi natin kontrolado kung anong tumatakbo sa isip niya. Kahit anong gawin natin, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging halimaw ni Jomar. Pero Lolo, kawawa naman po si Jomar. Alam niyo naman na ako lang ang nag-iisa niyang kalaro at kaibigan. At saka, kilalang kilala niya na ako kaya siguradong wala siyang gagawing masama sa akin. Lagi ko nga siyang napapatawa kapag nagkukwentuhan kami. Ay, Apo, makinig ka na lamang sa sinasabi ko, ha? Huwag matigas ang ulo. Mabuti pa'y mauna ka nang umuwi. Magsaing ka na at magluto ng ulam. Kailangan ko lang munang kausapin si Amo. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo pag uwi, ha? Malungkot na umalis si Onyok habang nag-aalala para sa kanyang kaibigan na si Jomar. Halos magkaedaran lang silang dalawa. Bagamat may kanya-kanya ng pamilya, ang mga magulang niya ay si Lolo Pabian na talaga ang nagpalaki sa kanya. 7 taon pa lang si Jomar nung una silang nagkita ni Onyok at mula noon ay naging matalik na silang magkaibigan. Gustuhin niya mang tulungan ang kaibigan niyang si Jomar ay wala siyang magagawa, lalo na't alam niya na magagalit ang kanyang lolo sa oras na suwayin niya yon. Samantala, pagdating ni Antonio mula sa bayan kasama ang kanyang bagong asawang si Angelica, ay nagulat sila nang madatnan na naroon pa rin sa mansyon si Mang Pabian. Sa ekspresyon ng mukha ng matanda ay tila ba matagal na itong naghihintay sa kanila. Bitbit ni Angelica ang mga pinamiling gamit. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakakunot noo na tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang matanda at agad nang pumasok sa loob ng malaking bahay. Hawak ni Mang Pabian ang laylayan ng kanyang damit na natalamsikan ng dugo mula sa sugat sa kanyang kamay. Sinundan niya pa ng tingin si Angelica bago humarap sa nag-aabang na si Antonio sa kung ano ang ibabalita ng matandang lalaki. Gabi na ho, Mang Pabian. Dapat hindi niyo na ako hinintay pa para nakapagpahinga kayo na maaga. Kumusta ho si Jomar? Yan ho ang dahilan kaya hindi pa ako umuwi. Amo, may
problema po tayo. Ho? May nangyari po bang masama sa anak ko? Ay, wala ho, pero yung dalawa po nating tauhan, nadali ho ng anak nyo, amo. Hindi ko po kasi alam kung anong pumasok sa mga isip nila at sinubukan nilang pasukin ang silid ni Jomar. Nung kukunin ko yung susi para magdala ng pagkain sa kanya, wala na yun sa kinalalagyan. Hanggang sa tumakbo ko papunta kay Jomar at pagtingin ko ay bukas po ang pinto. Nung buksan ko ang ilaw, nakahandusay na yung magkapatid sa sahig. Amo, pinatay silang pareho at nung dumating ako'y nilalantakan niya yung laman loob ng isa. Sinubukan ko siyang pigilan kaya lang naging bayolente bigla ang anak ninyo. Kinagat at pinagkakalmot niya ho ako. Buti na lamang at suot ko itong mutya ng selsagan dahil kung hindi, paniguradong hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang mga kalmot at kagat niya sa akin. Ay Diyos ko, anong gagawin natin? Siguradong hahanapin sila ng mga kamag-anak nila. Ay, opo. Pero magagawa natin ang paraan yan. Pwede naman nating palabasin na ibang aswang ang may gawa. Lalo na't kaliwat kanan pa rin naman ang nagiging biktima dito at maging sa Karatig Baryo. Ang problema natin sa ngayon, kung paano pa natin mapipigilan na kumain ng karne ng tao si Jomar. Ang sabi niya kanina ay nagsasawa na raw siya sa lasa ng pinapakain ko sa kanya. Kailangan nating masiguro na hinding-hindi na mauulit to. Ma'am Pavian, kayo lamang po ang inaasahan ko tungkol sa sikreto ko. Tsaka, hindi maaaring malaman ni Angelica ang tungkol sa kanya. Siguradong hindi niya matatanggap si Jomar at ayaw ko rin naman na masira ang relasyon namin. Bumalik ho kayo mamayang 10:00. Tsitsyempo ho tayo ng tamang pagkakataon para puntahan at linisin ang kalat ng anak ko. Maraming salamat po, Ma'am Pavian, ha? Ay, walang anuman ho yun, amo. Ay, sige po. Uuwi rin muna ako at nang makapagpalit ng damit at nang makapaghapunan na rin. Nang makauwi si Mang Pavian ay saktong nakaluto na ang kanyang apong si Onyok. Habang naghahain ang binatilyo ay muli itong nag-usisa. Lolo, ano pong sabi ni Sir Antonio? Nagalit po ba siya kay Jomar? Ay, hindi pa sila nakakapag-usap. Kumain na tayo. Babalik din ako agad sa mansyon. Ikaw matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Ha? Saan ho kayo pupunta? Huwag na marami pang tanong, apo. Huwag ka mag-alala para sa kaibigan mo. Magkikita rin ulit kayo. Pero sa ngayon siguro ay hindi muna. Lolo, gusto ko rin po sanang magkaroon ng mutya katulad ninyo para pwede ko ho siyang puntahan kahit anong oras. Kawawa naman po siya. Bakit po ba kailangan siyang ikulong? Dahil hindi maaaring malaman ni Madam Angelica ang tungkol kay Jomar. Nasaan po ba ang totoong nanay ni Jomar? Wala na ang kanyang ina. Matagal nang patay si Michelle. Siya nga pala, tungkol sa mutya. Pagdating ng araw ay ipapamana ko rin ito sa iyo. Pero alam mo ba, apo, ipagkakaloob sa iyo ng kalikasan ng mutya kung ikaw ay mabuting tao at talagang may nakalaan para sa iyo. Sa ngayon, isa lamang ang pakiusap ko para manatili kang ligtas. Makinig ka sa akin at huwag matigas ang ulo mo. Kumain na tayo at hihiga muna ako bago bumalik sa mansyon. Tumango na lamang si Onyok at ipinagpatuloy ang pagkain ng hapunan. Nahiga naman si Mang Pavian sa pahabang upuan sa kanilang sala habang nag-iisip sa kung anong pwede nilang gawin sa matitirang bahagi ng katawan ng dalawang magkapatid. Napabuntong hininga na lamang siya nang maisip niya na hindi mangyayari yun kung naging maayos lamang ang hangarin ng dalawang bagong tauhan. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, naghihintay na si Mang Pavian sa paglabas ni Antonio. Ilang minuto lamang ay nagmamadaling tumungo si Antonio sa may likod na bahagi kung saan naroon ang silid at tanging si Mang Pavian lamang ang may susi noon. Maging si Angelica na noon ay 2 taon ng kasal kay Antonio ay hindi alam ang sikreto at misteryo sa likod ng isang silid na hindi binubuksan sa mansyon na yon.
Sa lawak ng bahay at sa dami ng negosyo na pinagkakaabalahan, ay kwarto, kusina at hardin lamang ang madalas niyang puntahan. Sa tingin ko, mas makakabuti kung kakausapin niyo na maayos si Jomar. Huwag niyo na husaan ng pagalitan. Isa pa, kasalanan naman talaga ng dalawang mokong na yun eh. Ay, susubukan ko po, Mang Pabian. Nang buksan ni Mang Pabian ang pinto at ilaw, nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang nakahandusay sa sahig si Jomar. Punong-puno ng dugo ang damit, gayon din ang muka at mga kamay nito. May hawak pa ang kanang kamay na isang mahabang bituka. Wala ng laman at kung may tiraman sa ibang bahagi ay halatang nilapa yun gamit ang matatalas na pangil. Hiwa-hiwalay na rin ang mga buto sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawang lalaki. Nagkatinginan sina Mang Pabian at Antonio dahil tila hindi na humihinga ang batang nasa harapan nila. Jomar, ano nangyari sa'yo? Tatay, ikaw nga. Bakit ngayon lang kayo nagpunta? Busog na busog po ako ngayon, tatay. Pwede niyo po ba akong kargahin? Kinabahan naman si tatay sa iyo eh. Ay, bakit mo ginawa yun? Di ba sabi ko naman sa iyo hindi ka pwedeng tumikim ng karne ng tao? Hindi ka naman ginugutom ah. Tatay, hindi ko naman talaga bala kainin sila, kaya lang mukha silang masasamang tao eh. At saka, di ko na po malasahan yung pagkain na binibigay sa akin ni Mang Pabian o kaya ni Onyok. Nakakasawa na po talaga. Anak, makinig ka sa akin. Kung kinakailangan na bumili tayo ng ibang karne, baboy man yan o manok, ayos lang. Huwag lang tao. Naintindihan mo? Sige po, tatay. Hindi na po mauulit. Tatay, pwede na po ba akong lumabas? Sabi po ni Onyok, maganda raw po sa labas eh. Masaya at maganda daw pong maglaro doon kesa dito. Anak, mas ligtas ka dito. Huwag nang makulit kung ayaw mo magalit si tatay, ha? Mang Pabian, makikisuyo naman po ng mga yan. Ilagay nyo na ho sa sako. Pakilinisan nyo na rin ho tong silid at pakipaliguan nyo na rin po muna tong anak ko. Hihintayin ko na lang ho kayo sa sasakyan. Kailangan natin mailigpit ng maayos ang mga yan. Tatay, aalis ka na po. Tatay! Lumabas sa silid na yun si Antonio. Hindi niya na nilingon pa si Jomar na patuloy pa rin sa pagtawag sa kanyang pangalan. Napabuntong hininga siya at naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Pasensya ka na kung ipinagkait ko sa iyo ang buhay at ganda ng mundo. Gusto lamang kitang protektahan. Ayaw kong mawala ka katulad na nangyari sa nanay mo. Sana pagdating ng araw ay maintindihan mo ko. Patawarin mo ko, anak. Samantala, habang pinapaliguan ni Mang Pabian si Jomar, nagulat siya nang bigla itong magsalita. Mang Pabian, mahal po ba ako ni tatay? Galit po ba siya sa akin? Ikaw talagang bata ka. Siyempre mahal ka ng tatay mo at sa tingin ko ay hindi naman siya galit sa'yo. Basta wag mo nang gagawin ulit yon. Wag ka na magtatangkang kumain ng tao, ha? Kahit po masama sila, kahit sila na mismong pumunta dito, paano po kung saktan nila ako? Basta iho, itong tatandaan mo, hindi ka masasaktan kung dito ka lamang at susunod ka sa sinasabi ng tatay mo at syempre sa akin. Alam mo, para na rin kitang apo, Jomar. Apo? Di po ba yun ang tawag nyo kay Onyok? Ibig po bang sabihin, apo nyo rin ako katulad niya? Ay oo naman, at katulad ni Onyok, mahalaga ka rin sa akin. Biglang niyakap ng mahigpit ni Jomar ang matanda at hinimas-himas naman ni Mang Pabian ang likod ng bata.
Pagkatapos paliguan at linisan ng silid na yon, ay nagpaalam na si Mang Pavian na nanginginig ang mga kamay habang binubuhat ang isang sako kung saan nakasilid ang tira-tirang bahagi ng dalawang magkapatid, gayon din ang mga gutay-gutay na damit ng mga yon. Samantala, malungkot naman si Jomar na nakatingin sa sakong bitbit ng matanda na tila ba natatakam pa rin sa karni ng tao. Nanunuot pa rin ang mabangong amoy sa kanyang ilong. Hinimas muna ni Mang Pavian ang ulo ng bata at ngumiti bago lumabas sa silid na yon. Tumungo naman si Jomar sa kanyang tulugan. Katumbas ng isang katamtamang laki ng bahay ang lawak ng kanyang silid. Mula nang matutong maglakad si Jomar ay doon na siya itinago ng kanyang ama. May isang maliit na bintana na salamin sa mataas na bahagi na tanging langit lamang ang natatanawan niya. Napakaliit ng butas noon at kakarampot lamang na hangin ang pumapasok sa naturang silid. Samantala, isinakay naman sa likod na bahagi ng sasakyan ang sako na sinapinan nila ng mas malaking plastik upang walang tumagos na dugo. Bumiyahe ang dalawa at tumungo sa alanganing daan kung saan may namamataan na biktima ng mga aswang. Pagkatapos ikalat ang tira-tirang bahagi, ay itinapon din ni Mang Pavian ang gutay-gutay na damit. Kung titingnan ay tila doon nga mismo nangyari ang pamamaslang sa dalawang tauhan. Dala ang mga sako pabalik. Naghukay si Mang Pavian hindi kalayuan sa kanyang bahay para ibaon ang mga bagay na ginamit nila, katulad ng sako at plastik. Kinaumagahan, maagang dumating ang ama ng magkapatid sa mansyon at agad naman silang hinarap ni Antonio. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa mga anak ninyo. Tanggapin niyo po sana ang perang ito. Sana'y makatulong sa inyo kahit papano. Kung may kailangan pa ho kayo, sabihin niyo lamang po sa akin. Mag-iingat ho kayo pa uwi. Nakikiramay ho ulit ako. Salamat po. Tatalawin po namin itong malaking utang na loob. Ang balita tungkol sa nangyari sa magkapatid ay tila ba normal na lamang para sa mga taong nakatira sa nasabing baryo, maging sa mga karatig lugar. Kaya naman kahit kaunting paghihinala sa pamilyang pinagtatrabahuhan ng dalawa, ay hindi man lamang nagkaroon ng pagdududa ang mga kamag-anak ng mga yon. Lalo na't malaking halaga ang iniabot ni Antonio bilang tulong. Nang sumunod na araw, habang abala ang mga tauhan sa pastulan ng baka, ay nakabantay naman si Mang Pavian, katulad ng kanyang laging ginagawa. Bilang tulong naman ni Onyo, bago siya pumasok sa eskwelahan, nagwawalis siya sa palibot ng mansyon. Nang mapansin niya na wala ng katao-tao sa harap ng bodega kung saan madalas tumatambay ang iba pang trabahador ng baka, ay nagmamadali niyang kinuha ang susi para puntahan si Jomar. Dali-dali niyang binuksan at isinara ang pinto ng silid na yon. Jomar, uy gising! Ang himbing naman ng tulog mo. Gusto mo bang kumain? O, Onyok, ikaw pala. Ang sarap ng tulog ko. Alam mo, pinuntahan ako ni tatay kahapon. Kaya lang, galit yata sa akin kasi, Kasi kumain ka ng karne ng tao. Ikaw kasi, bakit mo ginawa yun? Kasi nagugutom na ako Pero alam mo, masarap pala talaga at manamis-namis ang dugo ng tao. Yun nga lang, hindi ko na pwedeng ulitin yun. Baka lalong ikulong na ako dito habang buhay ni tatay. Gusto ko rin makipaglaro sa'yo sa labas Ako rin naman, gusto rin kitang makalaro. Kaya dapat, matuto kang kontrolin ang sarili mo na kumain o di kaya makapanakit ng ibang tao. Katulad kahapon,
hindi mo lang sila sinaktan. Oo, pinatay ko sila. Kasi naman pumunta sila dito. Naramdaman ko na may masama silang binabalak. Ay, huwag ka mag-alala, hindi ko na uulitin yun. Ayaw ko naman magalit si tatay sa akin. Onyok. Ano yun? Nagugutom ka ba? Hindi. Busog na busog pa kaya ako. Pwede mo ba akong tulungan na makalabas dito? Kahit sandali lang. Naku, hindi pwede. Paano kung makita ka ng mga trabahador o kaya ng ibang tao? Di sa gabi na lang. Pwede naman yun, di ba? Di ba sabi mo, wala ng mga tao sa labas kapag gabi? Sa bagay. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Basta, sandali lang Kapag nahuli tayo ni Lolo o di kaya ng tatay mo, pareho tayo mapapagalitan nun. Sige na. Aalis na ako. Basta, pag nakahanap ako ng pagkakataon sa gabi, babalikan kita dito. Tatapusin ko lang yung winawalis ko. Papasok pa ako sa eskwela ha? Papasok sa eskwela? Ano yun? Basta sa susunod, ikukwento ko sa'yo. Kapag may pagkakataon, tuturuan din kita magbasa at magsulat. Maraming bata dun. Kaya lang, mga salbahe sila. Lagi nila akong tinatawag na anak araw. Kaya nga, ikaw lang ang kaibigan ko Nang umalis si Onyok ay nakaramdam ng kakaibang saya si Jomar, na tila ba hindi na siya makapaghintay sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na si Onyok. 5:00 ng hapon. Pagkagaling sa eskwelahan ay agad na nagluto ng hapunan si Onyok. Paulit-ulit niya ring iniisip kung paano niya pagbibigyan ang kahilingan ni Jomar. Sa katunayan, matagal niya nang gustong gawin yun dahil naaawa na siya sa kalagayan ng kanyang kaibigan na umiikot lamang ang buhay sa 4 na sulok ng silid na yon. Nang dumating si Mang Pavian ay agad siyang sinalubong ng napakatamis na ngiti ng kanyang apong si Onyok. Aba, mukhang masayang-masaya ang apo ko Wala bang nang-away sa iyo sa eskwelahan? Meron po. Kaya lang po, sanay na ako Hindi ko na lang po sila pinapansin. Ganun ba? Nakapagluto ka na ba ng ulam? Napakasipag naman talaga ng apo ko. Maaasahan ka talaga. Siyempre naman po. At saka, para maaga rin po tayo makakain ng hapunan. Alam ko naman pong napagod na naman kayo sa pagbabantay ng mga trabahador ni Sir Antonio. Papaanong hindi? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lahat ng mga dapat gawin ay kailangan pang ipaalala sa kanila. Makakain na nga at mukhang masarap tong niluto ng apo ko. Pagkatapos maghapunan ay agad na rin pumunta si Mang Pavian sa kanyang silid. Nagpalit siya ng damit bago tuluyang inihilata ang kanyang katawan sa higaan na banig na nakalatag sa semento. Nang mapansin ni Onyok na mahimbing nang natutulog si Mang Pavian, pinagdugtong-dugtong niya ang unan sabay binalot yon ng kumot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Kinuha niya ang flashlight at dumaan sa pinto sa kanilang kusina. Hindi naman gaanong kalayuan ang mansyon, kaya mabilis lang din siyang nakarating doon. Dumaan siya sa bandang likod kung saan may isang kalakihang butas sa bakod. Dahan-dahan siyang lumusot doon at palakad takbong pumunta sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan na si Jomar. Samantala, napabalikwas ng bangon si Jomar nang marinig niya ang kaluskos at naamoy niya ang kaibigan na noon ay binubuksan ang pintuan. Bumalik ka. Sabi ko na Halika na. Basta pangako mo, hindi mo ako tatakasan at hindi ka rin lalayo sa akin Saglit lang tayo at baka magising si Lolo. Mapapagalitan tayo nun. Tara na. Tumayo ka na dyan. Bakit ka ba gumagapang? Kayain mo ako. Ganito maglakad ang mga tao.
Hindi naman ako tao eh. Tao ka pa rin. Mas mabait ka pa nga kaysa sa ibang bata eh. Ikaw, hindi mo ako inaaway at sinasaktan. Samantalang sila, kahit wala naman akong ginagawang mali, lagi silang galit at nananakit sa akin. Gusto mo takutin ko sila? Wag! Mga salbahe yun. Baka mapahamak ka pa. Ano yun? Ang galing. Umiilaw. Bilog na bilog at ang daming maliliit na liwanag. Ang lamig ng hangin dito, Onyok. Ang tawag dyan, buwan at mga bituin. Ito ay ang lupa at kapag tumingala ka naman, ang tawag dyan, langit. Yan naman, mga puno at halaman. Uy, may tao dun. Bakit ka nagtatago? Ayun may tao nakatingin sa atin. Hindi tao yan, ang tawag dyan, estatwa. Parang tao pero hindi. Iyon, anong tawag dun? Kotse. Sinasakyan niya ng tao. Sa tatay mo yan. Talaga? Kay tatay yan? Ang ganda. Gusto kong sumakay dyan. Huwag ka mag-alala. Basta mapatunayan mo sa tatay mo na mabait ka at hindi ka talaga masama katulad ng ibang aswang, hindi ka niya kailangang ikulong at sigurado makakasakay ka rin dyan. Nakasakay ka na ba dyan? Hindi pa. Mahirap lang kasi kami kaya wala kaming pambili ng ganyan. Yung bahay namin hindi kasing ganda ng bahay ninyo. Pagkatapos maglibot-libot ay naisipan ng dalawa na lumabas at pumunta malapit sa bahay nila Onyok. Diyan kayo nakatira? Ang daming bahay dito ah. Habang nag-uusap ang dalawa, may kung anong mabangong na amoy si Jomar. Hinanap niya yun hanggang sa makarating siya sa isang palikuran. Saktong papasok doon ang isang buntis na animoy hirap sa paglalakad dahil malaki na ang tiyan noon. Bitbit ng kanyang kanang kamay ang isang maliit na timba na may lamang tubig at ang kaliwa naman ay nakasalo sa tiyan ng nasabing buntis na babae. Ano kayang laman ng tiyan niya? Bakit ang laki? Ang bango-bango. Nagugutom ako. Gusto kong kumain. Gusto ko yung laman ng tiyan niya. Uy, teka Jomar! Jomar! Huwag ka na magtago. Tara na, bumalik na tayo. Kailangan ko na rin matulog. May pasok pa ako bukas eh. Wala, siya na kaya yun? Pasaway talaga yung kaibigan kong yun oh. Sabi na huwag lalayo sa akin eh. Nung mga sandaling yun, paglabas ng buntis sa palikuran ay hindi siya makakilos o makasigaw man lang sa labis na pagkagulat nung makita ang isang batang nakangisi, mapula ang mga mata at nakalabas ang mga pangil. Nabitawan nito ang timba sabay na paupo na parabang iniwanan ng lakas ang buo niyang katawan. Hinila ni Jomar ang paa ng nasabing babae. Inabot ng babae ang timba sabay ipinukpok sa ulo ni Jomar. Nandilim ang paningin ni Jomar dahilan para siya ay magalit. Gamit ang kanyang mahabang kuko ay tinusok niya ang lalamunan ng babae. Ang galing ko. Akala mo ah. Kasabay noon ay ang dahan-dahan niyang pagwarak sa malaking tiyan ng naturang babae. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan. Dahan-dahan niyang kinuha yon at mabilis na nilantakan. Matapos yun, pumasok siya sa palikuran. Mayroong isang putol na container na mayroong laman na tubig. Iniangat niya yon sabay ininom. Pagkatapos ay nagpunas pa siya sa puting tela na nagsisilbing pinto ng palikuran. Palingon-lingon siya sa paligid sabay hinanap ang kanyang kaibigan na si Onyok. Oh, saan ka ba nang galing? Hinanap kita, bigla ka na lang nawala. Akala ko tinakasan mo na ako. Teka, bakit may dugo ka sa damit? Jomar naman eh, di ba nag-usap na tayo? Manok lang ang kinain ko. Nagutom kasi ako eh. Sigurado ka ha? Halika na, bago mo pa ako matakasan ulit.
Nang makabalik sa mansyon ng magkaibigan ay agad na dumampot si Jomar ng 2 bato, isang may katamtamang laki at isang patulis. Oh, ano naman ang gagawin mo dyan? Oh, wala. Laruan ko lang. Bukas ulit ha. Tumango na lamang si Onyok na noon ay humihikab na habang kumakaway sa kanyang kaibigan. Nang makaalis si Onyok ay agad niyang hinawi ang isang malapad na aparador. Nababakas doon ang malalim na kalmot ng kanyang mga kuko. Gamit ang bato ay pinukpok niya yon hanggang sa matibag ang maliit na parte ng pader. Hindi niya tinigilan yon hanggang sa makalikha siya ng maliit na butas. Masyadong malakas si Jomar ng gabing yon dahil sa kinain niyang sariwang bata mula sa sinapupunan ng ina nito. Kinaumagahan. Apo! Apo! Ano ba't hindi ka pa bumabangon? Hindi ka ba papasok? Lolo, inaantok pa po ako. Masakit po ang lalamunan ko at masakit po ang ulo ko. Ay nako, nagpapalusot ka na naman. Ang sabihin mo, tinatamad ka na naman pumasok. O siya, kung hindi mo kayang bumangon at talagang masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lamang muna. Paglabas ni Mang Pavian sa kanilang bahay ay narinig niya ang hiyaw ng isang lalaki hindi kalayuan. Agad siyang naglakad papunta sa pinagmulan ng ingay na narinig niya noong mga oras na yon, na para bang may kung anong pinagkakaguluhan. Nadaanan niya ang nagkukumpulang mga tao at agad na rin siyang nakiusisa. Marisa! Marisa, asawa ko! Ay, sus Mariosep! Ay, ano nangyari kay Marisa? Ay, Diyos ko! Sino ang walang awa na may gawa nito? Aswang! Siguradong aswang ang may gawa dyan. Nakakakilabot na sa baryong ito. Kailangan talagang magdoble ingat na tayo. Masyado nang mapangahas at ay nako! Napailing-iling na lamang si Mang Pavian ng mga oras na yon. Di na rin siya gaano nagtagal pa at dumiretso na sa pastulan ng mga baka. Pagkagaling sa pastulan ay pumunta siya sa mansyon. Agad naman siyang tinawag ni Antonio na may bitbit na plastik na may kung anong laman. Amo, para saan po ito? Karning baboy ho, para po kay Jomar. Kumusta po siya? Eh, maayos naman. Palagi siya nagtatanong tungkol sa'yo. Baka gusto mong kahit sandali lang ay, kahit isang beses lang sa isang araw ay makita ka niya. Gustuhin ko man po, pero natatakot po ako na malaman ni Angelica ang tungkol sa kanya, kaya... Ay, nako. Naiintindihan kita. Pero huwag mong kakalimutan na kailangan ka pa rin ng anak mo. Oo, naiiba siya, pero bata pa rin siya na naghahanap ng kalinga ng magulang. Eh, sige na. Pakakainin ko na lang muna siya. Mang Pavian, maraming salamat ho sa pag-aalaga sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Naghihintay lamang po ako ng tamang pagkakataon para sabihin kay Angelica ang tungkol kay Jomar. Sana lamang po ay matanggap niya ang anak ko. Alam mo, kung talagang mahal ka ni Angelica, sa tingin ko, matatanggap niya si Jomar. Kung mahal ka niya, mamahalin at tatanggapin niya rin ang anak mo. Pagkatapos mag-usap ay dumiretso na si Mang Pavian kay Jomar. Mang Pavian, si tatay, kailan po siya ulit pupunta dito? Medyo marami pang ginagawa ang tatay mo. Hayaan mo, kapag may pagkakataon ay pupunta ulit yun dito. Sa ngayon, kumain ka na lang muna. Diba, sabi mo, nagsasawa ka na sa baka. Heto, karning baboy ito at ang tatay mo ang bumili nito, kaya ubusin mo, ha? Sige po, mamaya na. Busog pa po ako eh. Busog ka pa rin. Kakaunti lang ang kinain mo kagabi, ha? Siyempre po, nabusog ako dun sa kinain ko na... Kinain na... Wala po. Mang Pavian, ano pong tawag sa tao na may malaking tiyan? Busog?
Kung babae naman ay malamang buntis yun. Buntis? Ano po yun? Ay, paano ba? Yung babae kapag may bata sa tiyan, parang ikaw nung maliit ka pa nasa tiyan ka ng nanay mo. Ay, teka, saan ba nang gagaling ang mga tanong mong yan? Eh, hindi ka pa naman... Ah, kasi po, malaki ang tiyan nyo eh. Bilog na bilog po oh. May nakatira rin po bang bata dyan? Tsaka, paano po nakakapasok yung bata sa tiyan? Ay, sus Mariosep na bata ito. Jomar, apo, kainin mo na lamang ito kapag nagutom ka na. Marami pa kasi akong gagawin eh. Hamot sa susunod ay magkukwentuhan ulit tayo, ha? Mang Pavian, Oh, ano yun? pwede ko po bang hawakan ng tiyan ninyo? Ay, Diyos mio kang bata ka. Walang bata dyan. Puros hangin lang ang laman yan. Napakunot noon na lamang si Mang Pavian sa naging usapan nila ni Jomar. Samantala, Mahal, may bagong biktima na naman pala ng aswang dito sa baryo natin. Grabe no, halos araw-araw may balita tungkol sa mga nabibiktima ng mga halimaw na yan. Alam mo, kung may kakayahan lang ako manghuli ng aswang at tapusin sila, ginawa ko na. Hay nako. Huwag mo na lamang intindihin ang mga ganyang balita. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Hindi ko tinatakot ang sarili ko. Kung meron man akong dapat ikatakot, yun ay para sa batang nasa sinapupunan ko. Para sa magiging anak natin. Ha? Talaga? Magkakaanak na tayo? Oo, kaya nga hindi ako mapakali sa mga balita tungkol sa aswang. Alam mo naman na gustong-gusto nilang amoy ng buntis, di ba? Mahirap na. Kaya, nako, subukan lang nila. Raratrating ko talaga sila ng baril. Salamat sa Diyos at magkakaanak na tayo, mahal ko. Basta, huwag ka nang lalabas ng bahay sa alanganing oras, ha? Walang mangyayaring masama sa inyo ng anak natin. Huwag kayong mag-alala dahil puprotektahan ko kayo. Talaga lang ha? Napakaswerte ko naman talaga sa asawa ko. At syempre, maswerte ang magiging anak natin dahil ikaw ang magiging tatay niya. Dahil sa pagbubuntis ni Angelica, ay lalo lamang nahirapan si Antonio na ipaalam sa kanya ang tungkol sa itinatago niyang anak na si Jomar. Nang sumapit ang hapon ay sinundo ni Onyok ang kanyang lolo Pavian sa mansyon. Oh, akala ko ba'y masama ang pakiramdam mo? Sinasabi ko na nga ba gumagawa ka lang ng rason para hindi pumasok sa eskwela. Masama po talagang pakiramdam ko kanina, Lolo. Oh, bakit nandito ka? Gusto ko po sanang puntahan si Jomar. Pwede po ba? Ay nako, napakatigas talaga ng ulo mo. Siya, mamaya, pero hindi pwedeng hindi mo ako kasama kapag pumunta ka doon. Naiintindihan mo ba? Tumango na lamang si Onyok habang hinihintay si Mang Pavian na noon ay nagliligpit ng mga gamit sa bodega. Nang matapos ay sinenyasan niya si Onyok na kunin ang susi. Samantala, abala sa paggawa ng butas sa pader si Jomar sa likod ng aparador. Gumagawa siya ng lagusan para malaya siyang makakalabas sa gabi. Nang bigla niyang maamoy na papalapit si Mang Pavian at Onyok ay agad siyang nagpagpag ng kamay at inayos ang aparador sa dating kinalalagyan nito. Mang Pavian, Onyok, may pagkain pa po ako. Hindi ko pa po nababawasan yung binigay nyo kanina. Nagtitipid ka ba? Ano bang kinain mo't busog na busog ka yata? Basta, busog pa ako. Laro tayo mamaya, ha? Patuloy ang pagbubulungan ng dalawa na ikinakunot noon naman ni Mang Pavian. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Talagang nagbubulungan pa kayo? Ay, bakit parang napakaraming alikabok dito? Saan pa nanggaling ang mga ito? Hayaan nyo na lang po yan, Mang Pavian. Ako na lang po ang magwawalis ng mga yan. Para makauwi na ho kayo ni Onyok. Aba, ay sige, salamat. Napakasipag naman ng isa ko pang apo Paano? Aalis na rin kami kaagad. Kumain ka na lang at bago matulog ay linisan mo ang kwarto mo, ha?
Tumango lamang si Jomar bilang tugon, sabay lumapit ulit kay Onyok at muling may ibinulong. Mamaya ulit ha, hihintayin kita. Ay, nako, kayo talagang dalawa. Isara mo na nga na maayos yan, Onyok. Umuwi na tayo't nararamdaman ko na ang sakit ng mga tuhod ko sa maghapong pagtatrabaho. Huwag ho kayo mag-alala, pagdating ho natin, pwede na kayong kumain at matulog na maaga, Lolo. Nagsayang at nagluto na po ako ng ulam natin. Aba, ay napakasipag naman talaga. Masama pa ang pakiramdam mo niyan. Ay, mukhang naisahan mo na naman ako kanina. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog si Mang Pabian nang bumangon sa higaan si Onyok at muling tinakpan ng kumot ang mga unan. Nagmamadali siyang umalis at tumungo sa mansyon. Nakaupo naman si Jomar sa loob ng silid habang hinihintay na pagbuksan ni Onyok. Ilang sandali pa. Akala ko hindi ka na darating. Tinatulog ko muna si Lolo. Ay, siya nga pala. Hindi tayo pwedeng umalis dito sa mansyon. Tulog naman na sila kaya pwede naman dito na lang tayo maglaro. Ayos lang ba sa'yo? Sige. Dito na lang tayo maglaro at magkwentuhan. Ay, siya nga pala. Kagabi may kapitbahay kaming inaswang. Kawawa naman. Di ba kagabi bigla kang umalis? Wala ka bang napansin? Di ba malakas ang pang-amoy at pandinig mo? Wala naman. Kung natatakot ka, dito na lang tayo maglaro. Huwag ka mag-alala dahil kaibigan mo ako. Sigurado kung walang aswang na mananakit sa'yo. Halika na, magabulan tayo. Samantala, nang gabing yun, hindi mapakali si Angelica sa kanyang higaan. Pakiramdam niya ay napaka-alinsangan ng panahon. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawang si Antonio, bumangon siya at binuksan ang bintana. Kitang-kita niya ang dalawang bata na noon ay naghahabulan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Napakunot noo siya at napalingon sa kanyang asawa. Antonio, may mga batang naglalaro sa labas. Hindi ko mamukaan pero sigurado ako sa nakita ko. Mahal naman, baka naman namamalikmata ka lang. Isara mo na yung bintana. Baka mamaya kung ano pang nilalang ang makita mo dyan. Alam mo naman buntis ka, hindi ba? Ang mabuti pa, ako na lang ang magsasara niyan. Humiga ka na rito. Agad namang sumunod si Angelica sa sinabi ng kanyang asawa. Habang isinasara ni Antonio ang bintana ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang batang tinutukoy ni Angelica. Nagmamadali niyang isinara ang bintana at kinakabahan kung bakit naroon si Onyok nung mga oras na yon at kung paanong hinayaan ni Mang Pavian na maglaro ang dalawang bata sa labas ng ganoong oras. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang asawa at ng batang dinadala nito, hindi siya natulog ng gabing yon para magbantay. Kinaumagahan. Mang Pavian, hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag niyong palalabasin si Jomar? Ano nangyari at talaga namang hinayaan niyo sila maglaro ni Onyo kagabi? Ay, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, amo. Maaga ho kami natulog ni Onyo. Kaya imposible. Anong gusto niyong palabasin? Sinungaling ako? Alam niyo bang nakita sila ni Angelica? At gusto ko lang din malaman niyo na nagdadalang taong asawa ko. Kaya hindi niya pwedeng malaman ang tungkol kay Jomar. At alam niyo naman kung anong pwede mangyari kapag nakita ni Jomar si Angelica. Masyado siya mabango para sa pang-amoy ng mga aswang. Nasaan ho ang susi? Sumunod kayo sa akin. Amo, ano ho ang gagawin ninyo? Nagmamadaling binuksan ni Antonio ang silid. Nadatnan nilang tulog si Jomar. Hinubad ni Antonio ang kanyang sinturon at inihampas yun ng 3 beses sa kanyang anak. Tatay, tama na po. Bakit niyo po ako pinalo? Ayaw ko na po. Ayaw ko na po, tatay. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi mo sa akin ang totoo. Huwag na huwag ka magsisinungaling. Kailan ka pa lumalabas sa gabi? Kailan pa? 2 gabi pa lang po.
Gusto lang naman po namin maglaro ni Onyok. Wala naman po akong ginagawa masama, tatay. Huwag niyo pong pagagalitan si Onyok at si Mang Pabian. Wala po silang kasalanan. Gusto ko lamang pong makita ang itsura ng labas. Ayaw ko na po dito, tatay. Ayaw ko na po. Napakatigas talaga ng ulo mo. Makinig ka sa akin. Dito ka lang at kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng lumabas. Subukan mo lang ulit na suwayin ako. Hindi lang yan ang aabutin mo. Naintindihan mo ba? Sumagot ka. Boss, tama na. Nasasaktan na ang bata. Hindi mo naman masisisi kung bakit. Dahil sino ba naman ang gugustuhin makulong na parang hayop sa silid na ito? Hindi ba kayo naaawa sa anak ninyo? Hindi nyo siya hinahayaang mabuhay na malaya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tauhan lang kita kaya wala kang karapatang pangunahan ako. Pagsabihan mo yung apo mo at mula sa araw na ito, ayaw ko na siyang makita rito. Nanlilisik ang mga mata ni Antonio sa loob ng mahabang panahon na paninilbihan ni Mang Pabian. Yun ang pangalawang beses na nakita niya ang galit sa mga mata nito. Nilingon ni Mang Pabian ang nakasuksok na bata sa kanto ng kanyang kamang hinihigaan at nanginginig pa rin sa sobrang takot. Hindi ako mahal ni tatay. Salbahe siya. Ayaw ko na sa kanya. Ayaw ko na sa kanya. Apo, huwag ka nang umiyak. Galit lang ang tatay mo kaya kanya nasaktan. Mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Alam mo ba si Onyok, napapalo ko rin yun kapag may mali siyang ginagawa o kaya kapag masyado na matigas ang ulo niya. Pero kahit napapalo ko siya, napapagalitan, mahal na mahal ko pa rin siya. Lalo lamang nilakasan ni Jomar ang pag-iyak. Umalis si Mang Pabian para kumuha ng pagkain, kaya lamang pagbalik niya, anumang pilit niya ay ayaw nitong galawin ang kanyang inihain. Hanggang sa hinayaan na muna siya ni Mang Pabian na mapag-isa. Nang makaramdam ng gutom si Jomar ay agad niyang sinunggaban ang laman loob ng baka na dinala ni Mang Pabian. Pagkatapos kumain ay ipinagpatuloy niya ang pagsira sa pader na pwede niyang daanan anumang oras niya gustuhin. Nang araw na yun, tuluyan na siyang nakagawa ng maliit na butas kung saan pwede na siyang dumaan. Bago umalis si Mang Pabian ay sinilip niya muna ang kalagayan ni Jomar. Hindi ito nagsalita pero nung papaalis na lamang siya, bigla yung yumakap ng mahigpit sa kanyang likod. Huwag ka nang malungkot. Hamot, kakausapin ko ulit ang tatay Antonio mo, ha? Tumango lamang si Jomar, sabay gumulong ang butil-butil niyang luha na pinahid naman ni Mang Pabian bago ito tuluyang umalis. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya si Onyok na nagsasaing. Oh, bakit po ang aga niyo ngayon, Lolo? Eh ikaw, bakit ang aga mo na magluto ng hapunan? Siyempre po kasi sigurado kong gutom na kayo. Eh di sige, bilisan mo't nagugutom na nga ako. Pagkatapos kumain ng hapunan, agad nang nahiga si Mang Pabian. Nang marinig ang paghilik ng matanda, ay dahan-dahan na bumangon si Onyok. Akma niyang bubuksan ang pinto nang biglang, Saan ka pupunta, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Bumalik ka dito. Balik! Luan! Alam mo ba na dahil sa kalokohan at katigasan ng ulo mo, napalo kanina si Jomar? Galit na galit si Amo at hindi ka na niya pinapayagang pumunta pa sa mansyon. Ano ba naisip mo at hinahayaan mo lumabas ang kaibigan mo, gayong alam mo na bawal at delikado? Sorry po, Lolo. Naawa lang naman po ako kay Jomar. Gusto lang naman po namin na maglaro. Hindi ka alis dito. Hindi ka tatayo dyan hanggat hindi ko sinasabi. Opo, Lolo. Sorry po. bumalik sa higaan ang matanda habang patuloy naman sa paghikbi si Onyok. Hindi dahil sa sakit ng kanyang tuhod, kundi dahil sa pag-aalala niya para sa kanyang kaibigan na si Jomar.
Samantala, pagkatapos magpalit ng damit pantulog ni Angelica ay kinuha niya ang suklay at humarap sa salamin. Habang sinusuklay ang kanyang buhok ay napalingon siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang malaking pusa na may mapupulang mata ang kanyang nakita. Ming! Anong ginagawa mo dito? Ang ganda-ganda naman ng mga mata mo. Nagugutom ka ba? Mahal! May pusa dito! Sino kaya to? Ngayon ko lang siya nakita. Napakabango niya at maganda siya. Gusto ko siyang kainin. Oh, kaninong pusa yan? Mahal naman, mamaya makalmot ka niyan eh. Ibaba mo na yan. Mukha naman siyang mabait. Ang cute-cute nga eh. Ming Ming! Wait lang mahal ha. Pakakainin ko lang muna to sa kusina. Si tatay. May kasama dito sa bahay si tatay. Bakit tinatawag niyang mahal? Siya ang mahal ni tatay. Kaya pala ayaw na sa akin ni tatay dahil ikaw ang mahal niya. Hindi pwede. Manda ka sa akin. Oh, huwag kang malikot. Baba ka muna ha. Kukuha lang ako ng pagkain mo. Anong gusto mo? Manok o isda? Malamang ikaw. Gusto kitang kainin para wala akong kaagaw kay tatay. Bumaba ng hagdan si Angelica mula sa ikalawang palapag. Habang naghahanda ng pagkain para sa pusa, biglang nawala sa paningin ni Angelica ang naturang pusa. Ming! Asan na yun? Ming, heto ng pagkain mo. Ay, saan ba sumuot yun? Maya-maya, biglang namatay ang mga ilaw sa kusina. Ay, mahal! Makikisuyo naman oh. Namatay ang mga ilaw dito sa kusina. Sa kasamaang palad, hindi siya narinig ng kanyang asawa. Napatili si Angelica nang maramdaman niya ang matatalas na kuko na nakahawak sa kanyang braso. Paglingon niya ay tanging ang mapupulang mata na lamang ang kanyang nakita. Aswang! Aswang! Bitawan mo ako! Antonio! Antonio! Kasabay ng mga sigaw na yon ay ang pagtagos ng mga ngipin ni Jomar sa kanyang kanang braso. Dahil sa malakas na paghiyaw nito ay napabalikwas ang noon ay kakaidlip lamang na si Antonio. Nang maramdaman ni Jomar na pababa na ang kanyang ama ay nagmadali na siyang nagpalit anyo bilang pusa. Sabay tumakbo palabas ng kusina at pumasok sa isang maliit na butas para bumalik sa kanyang silid. Nagmamadali namang binuksan ni Antonio ang ilaw sa kusina at mabilis na nilapitan ang nagpupumalahaw na si Angelica habang hawak ng kanyang kaliwang kamay ang nakagat na braso. Antonio, tulungan mo ako. Hanapin mo at patay mo yung batang aswang. Siguradong nandito lang yun sa loob ng bahay. Bilisan mo. Kinuha ni Antonio ang kanyang baril. Hinalughog niya ang mga kwarto sa unang palapag. Wala siyang nakita kahit anong bakas kung saan dumaan ang aswang. Ilang oras lamang ang nakalipas ay humihiyaw pa rin sa sakit si Angelica na noon ay pilit na pinapakalma ni Antonio sa kanilang kwarto. Umalis na tayo dito. Nasa panganib ang batang nasa sinapupunan ko. Mas delikado kung aalis tayo ng ganitong oras. Antonio, nahihirapan ako huminga. Antonio, tulungan mo ako. Angelica, mahal, huwag ka naman ganyan. Gumising ka. Nawalan ng malay ang babae dahil sa matinding kirot at takot na kanyang naramdaman. Nang hipuin ni Antonio ang ulo ni Angelica ay napakainit noon. Sinabayan ng panginginig ng buong katawan dahil sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Ilang oras din ang lumipas bago muling nagkamalay si Angelica. Samantala, habang inaalagaan ni Antonio ang kanyang asawa, ay walang kamalay-malay na nagmamasid sa may awang na pinto si Jomar, na noon ay muling nag-anyong pusang itim.
Nang palabas na ng pinto si Antonio na noon ay papunta sa kusina, agad siyang nagkubli. Habang pababa ng hagdan ang kanyang ama, ay agad siyang pumasok sa kwarto. Nagpalit anyo bilang tao. Tinapik niya sa muka si Angelica. Antonio, nanghihina pang katawan ko. Hindi ko kayang bumangon. Talagang hindi ka na makakabangon dahil tatapusin na kita. Inagaw mo sa akin si tatay, kaya hindi niya ako mahal kasi ikaw na ang mahal niya at gusto niyang alagaan. Sino ka? Sinong tatay? Huwag mo akong sasaktan. Maawa ka sa batang nasa aking sinapupunan. Antonio! Ha? Angelica? Hindi mo ako kilala dahil nakakulong lang ako sa loob ng maraming taon. Dahil aswang ako at itinatago ako ni Tatay Antonio. Siguro dahil sa iyo. Dahil mga agaw ka. Ako dapat ang mahal ng tatay ko kung hindi dahil sa iyo. Jomar, anong ginagawa mo dito? Totoo ba? Anak mo ba ang halimaw na yan? May anak kang aswang? Hindi ako halimaw. Walang kasing bilis na pumaibabaw kay Angelica ang batang aswang. Pinagkakalmot niya yon sabay hinawakan ng leeg at akma niyang sasakmalin nang biglang itinutok sa kanya ni Antonio ang baril. Tama na! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kapag hindi ka nakinig sa akin. Kaya mo akong patayin, tatay? Hindi mo talaga ako mahal. Bago mo ako mapatay, sisiguruhin ko na mamamatay din ang babaeng ito. Wag! Walang kasing bilis na binitiwan ni Jomar si Angelica at siya'y nakalundag, dahilan para makaiwas siya sa bala ng baril. Nagpalipat-lipat siya ng pwesto para linlangin ang kanyang amang si Antonio. Nilundag niya yon at kinagat sa braso, dahilan para mabitawan nito ang baril na hawak-hawak. Walang kasing bilis niyang ibinalibag yon sa labas ng kwarto at isinara ang pinto. Buong lakas niyang hinila ang kanyang sariling ama at pinaikot yon ng 3 beses hanggang sa ito ay mahilo. Kinagat niya ang mga daliri nito sa paa at malakas niyang tinadyakan ang tuhod, dahilan para hindi na ito makatayo pa. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, sana'y noon pa kita pinatay. Lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Jomar nung mga sandaling yun. Tumutulo man ang kanyang luha dahil sa sinabi ng kanyang tatay Antonio ay nanlilisik ang kanyang mga matang nilingon, ang nanginginig sa takot na si Angelica. Humihiyaw dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Unti-unti niyang naramdaman ang pagdaloy ng pulang likido sa kanyang mga hita. Nang maamoy ni Jomar ang dugong yon ay dali-dali niyang sinunggaban ang babae. Hinila niya ang 2 paa nito habang patuloy sa pagpupumiglas sa kabila ng kanyang panghihina. Jomar, anak, maawa ka. Huwag mo siyang sasaktan. Kapatid mo ang batang nasa sinapupunan niya. Buntis siya. Buntis? Masarap na pagkain niyang nasa loob ng tiyan niya. Walang kasing bilis niyang winarak ang tiyan ni Angelica gamit ang mahaba niyang kuko. Nagalit siya nang wala naman siyang matagpo ang sanggol sa tiyan nito dahil nagsisimula pa lamang ang pagbubuntis ng babae. Kaya naman, dinukot niya na lamang ang mga laman loob noon at kitang-kita ni Antonio kung paano nilantakan ng kanyang anak ang mga yun. Halimaw ka! Sana hindi na lang kita naging anak. Pinagsisisihan ko ang araw na dumating ka sa buhay ko. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na rin ako! Patayin mo na rin ako! Aswang ka! Pinagsisisihan ko rin na kayong naging tatay ko. Kahit halimaw ako sa paningin mo, hindi kita kayang patayin kasi kahit hindi mo ako mahal, tatay pa rin kita. Siguro kung hindi namatay si nanay, hindi niya ako ikukulong.
Sana may nagmamahal sa akin. Mula ngayon, huwag kayo mag-alala. Hindi nyo na ako makikita pa. Ha? Jomar! Papatayin kita! Pagkatapos sabihin ang mga katagang yon, ay agad na tumakbo palabas ng pinto si Jomar. Pinahid ang kanyang mga luha gamit ang kanyang kamay na punong-puno pa rin ng dugo. Muli siya nagpalit anyo, tumakbo at dumaan sa isang bukas na bintana sa unang palapag ng mansyon. Gamit ang kanyang matalas na pang-amoy, muli niyang natunton ang bahay ni Mang Fabian. Nung mga sandaling yun, nananatiling nakaluhod at humihikbi dahil sa kirot ng kanyang tuhod si Onyok. Lolo, ayaw ko na po. Ang sakit na po ng tuhod ko at antok na po ako. Meow! Pusa? Itim na pusa? Halos lumuwa ang mga mata ni Onyok nang biglang naging tao ang pusa na nasa kanyang harapan. Aswang! Lolo, may aswang! Ha? Aswang? Ang puntot pagi! Nasaan ang aswang? Nasaan? Jomar, bakit nandito ka? Ano nangyari sa'yo? Ha? Paano ka nakalabas? Bakit ang dami mong dugo? Hindi na ako babalik kay tatay. Ayoko na makulong sa silid na yon. Hindi ako mahal ni tatay. Hindi niya ako mahal dahil halimaw ako. Masama ako. Pinatay ko yung babaeng mahal niya. Ay, Diyos ko. Paanong pinatay? Sino nagpalabas sa'yo? Patawad po, Mang Fabian. Lagi ko na lang kayong pinapahamak kay tatay. Binutasan ko po yung pader sa gilid na yon para makatakas ako. Patawarin niyo po ako. Huwag ka nang umiyak. Kahit aswang ka, alam ko hindi ka masama. Magkaibigan tayo, di ba? At kahit anong mangyari, kaibigan pa rin kita, Jomar. Pero masama talaga ako. Hindi ko kayang pigilan ng sarili ko na patayin sila kapag nagugutom at nagagalit ako. Nagsinungaling ako sa iyo nung gabing lumabas tayo. Ako ang kumain dun sa babaeng malaki ang tiyan. Ha? Ano? Ibig sabihin, ikaw ang pumatay kay Marisa at sa sanggol na nasa sinapupunan niya. At ngayon, si Angelica naman at ang batang ipinagbubuntis niya. Sino isusunod mo? Ha? Yung tatay mo? Ako at ang apo ko? Halimaw din ba ang tingin mo sa akin, Mang Fabian? Jomar, hindi ka halimaw. Makinig ka sa akin. Hanapin mo ang kabutihan dyan sa puso mo. Mas pairalin at itatak mo sa isip mo ang pagiging tao para malabanan mo ang sarili mo na huwag pumatay. Mang Fabian, si tatay, hindi niya pwedeng malaman na nandito ako. Kapag gumaling ang mga sugat at pilay niya sa paa, siguradong papatayin niya ako. Papatayin niya ako, Mang Fabian. Hindi niya magagawa yon. Naniniwala ako na galit lang siya, kaya niya nasabi yon. Walang ama na maghahangad ng kamatayan sa kanyang anak. Pero nagawa niya na. Dahil gusto niya akong mamatay. Pinagsisisihan niya na naging anak niya ako. Lolo, hindi ba po naikwento niyo sa akin na maraming paraan para hindi makapanakit ang aswang? O kaya maggamot ang aswang na gusto magbagong buhay? Ay, hindi madaling mawala ang sumpa ng pagiging aswang. Sadyang may dugong nananalaytay sa iyo, Jomar, na siyang nagtutulak sa iyo na pumatay at kumain ng tao. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Sa ngayon, pigilan mo muna ang sarili mo. Isang mahigpit na yakap ang itinugon ni Jomar sa matanda. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang malungkot. Mahal ka namin ni Lolo. Kahit ayaw na sa'yo ng tatay mo, aalagaan ka pa rin namin. Pero huwag ka nang mananakit at kakain ulit ng tao, ha? Kapag nahuli ka ng mga taong naghahanap sa aswang, siguradong... Antok na talaga ako. Halika na. Pahiramin kita ng damit. Matulog na tayo. Lolo, pwede na po ba? Oo, sige na.
Sa susunod, kapag inulit mo pang sumuway sa akin, talaga namang... Ay, sige. Ay, teka muna sandali. Isuot mo itong kwintas na ito. Ho? Pero bakit ho? Paano ho kayo, Lolo? Huwag na maraming tanong. Aalis ako. Titingnan ko lamang ang kalagayan ng mag-asawa sa mansyon. Jomar, Onyok, huwag kayong lalabas, ha? Naiintindihan nyo? Tumango lamang ang magkaibigan bilang tugon sa matanda. Nagkwentuhan ng dalawa habang naghahanap ng damit sa isang malaking karton para pamalit ni Jomar. Pagkatapos ay natulog na ang magkaibigan na tila ba walang nangyari at walang ni katiting na takot na nararamdaman si Onyok laban sa kanyang kaibigan. Samantala, gumagapang sa sahig si Antonio, nagpupumilit na kunin ang itinapong baril ni Jomar sa labas ng kanilang kwarto habang naghahalo ang galit at sakit na kanyang nararamdaman. Napalingon siya nang dumating si Mang Pavian. Amo, pasensya na ho. Sinira ko ho ang pintuan sa kusina ninyo para makapasok ako. Ay, ang dami niyong sugat. Gamutin ho natin ang mga sugat ninyo. Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Nasa inyo bang halimaw na yon? Alam niyo ba kung nasan siya? Amo, ako na ho ang bahala sa kanya. Sa ngayon ay kailangan muna nating gamutin ang mga sugat ninyo. Binuhat ng matanda papunta sa isang pahabang upuan si Antonio at sinimulan ng gamutin ang mga sugat ng kanyang amo. Hindi magawang pumasok ng matanda sa kwarto kung saan naroon ang bangkay ni Angelica. Nung mga oras na yon, hinihintay na lamang nila ang mga pulis at kamag-anak ng biktima. Paano ko ipapaliwanag sa pamilya niya nangyari sa asawa ko? Sasabihin ko na pinatay siya ng anak kong halimaw? Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Ano? Kapag nalaman nila na anak ko si Jomar, sigurado makukulong ako. Madidiin ako sa pagkamatay ni Angelica. Hindi ka makakagawa ng paraan kung paano aayusin ang lahat ng ito, kung paiiralin mo ang emosyon mo. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero kailangan mo magdesisyon bilang isang ama. Tama ka. Kailangan ko magdesisyon bilang isang asawa at ama na nawalan ng anak. May ipapakiusap sana ako sa inyo. Patayin niyo siya. Patayin niyo siya para sa akin. Amo, hindi ko ho magagawa yan. Naging matapat at masunurin ho ako bilang tauhan ninyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko ho masusunod ang ipinag-uutos ninyo. Hindi ko kayang patayin si Jomar. Mas kailangan niya kayo ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal bilang isang anak na nauuhaw sa aruga at pagkalinga ng isang magulang. Yon ang makatutulong sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung hindi mo siya kayang patayin, ako ang papatay sa kanya. Umalis na ho kayo. Huwag na kayong babalik pa dito dahil hindi ko na kayo kailangan pa. Pero amo, ang sabi ko umalis ka na. Kapag nadatnan ka rito ng mga pulis, ikaw ang ituturo ko. Ano? Sabi kong umalis ka na eh. Lumayas ka! Makalipas ang isang linggo, patuloy pa rin ang bali-balita tungkol sa pagkamatay ni Angelica sa buong baryo. Maraming nakikiusisa tungkol sa nangyari kapag nakikita nila si Mang Pavian. Nananatili namang tikom ang bibig ng matanda. Ang madalas niyang tugon, hayaan niyo na lamang ang mga pulis na mag-imbestiga. Samantala, dahil wala ng trabaho ay nagpasya na lamang si Mang Pavian na magtanim ng pwede niyang ipambenta para may mapagkukunan sila ng pagkain sa araw-araw. Dinagdagan niya ang alaga niyang manok para naman kay Jomar. Kung minsan ay bumibili pa siya ng karning baboy at sariwang dugo. Isang araw noon, papunta sila sa kabilang baryo para puntahan ang isang sikat na albularyo na pinaniniwalaan na may kakayahang magpahina at magpagaling ng aswang.
Bukal sa kalooban ni Jomar na talikuran ang pagiging halimaw niya, hindi para matanggap siya ng kanyang ama, kundi para hindi niya masaktan ang dalawang taong nagmamalasakit sa kanya. Yun ay walang iba kundi si Mang Pavian at ang kanyang kaibigan na si Onyok. Nakabihis na sila nang biglang dumating si Antonio. Lasing at tila ba wala sa sarili nung mga sandaling yun. Sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita. Ibaba mo yung baril, Antonio. Baka tamaan ng bala ang anak mo. Wala akong anak na halimaw. Huwag mo akong pipigilan kung ayaw mong ikaw ang barilin ko. Huwag po! Huwag niyong sasaktan si Lolo, si Jomar! Pakiusap po! Tatay, huwag po! Wala akong anak na halimaw. Wag! Mga apo, tumakas na kayo. Wag kayong babalik sa lugar na ito. Alagaan niyo ang isa't isa. Lolo! Halika na, Jomar! Ang sama-sama mo! Patawarin niyo ako, Lolo. Nangako ako sa inyo na hindi na ako mananakit ng tao, pero kailangan ko kayong ipaghiganti. Nung mga oras na yun ay walang awa niyang sinunggaban at pinagkakalmot si Antonio, habang nagpupumalahaw naman si Onyok. Tumayo si Onyok at hinila ang kamay ni Jomar. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makarating sila sa gubat. Patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit namatay si Lolo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Ginawa lang ni Lolo yun kasi mahal ka rin niya. Kaya kahit siya pa ang mamatay, ayos lang. Kailangan natin balikan ang bangkay ni Lolo. Kailangan natin siyang ilibing bago natin lisanin ang lugar na ito. Huwag mo akong iiwan, ha. Kahit tayo na lang dalawa, tutulungan natin ang isa't isa. Pangako, hindi tayo maghihiwalay kahit anong mangyari. Pipilitin kong magbago at magsimulang muli, katulad ng sabi ni Lolo Pavian. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa habang patuloy sa pagpatak ang kanilang mga luha dahil sa pagkawala ng kanilang lolo na si Mang Pavian. Nang masigurong wala ng tao ay kinuha nila ang katawan ng matanda. Nagdala sila ng mga gamit na kakailanganin sa paglibing kay Mang Pavian at sa kanilang paglalakbay sa kalagitnaan ng gubat. Matapos nilang maghukay ay ibinaon nila ang katawan ng matanda sabay tinabunan yon ng lupa. Tinaniman nila yun ng halamang sampagita. Sampagita ang tawag sa halamang ito. Mabango ang bulaklak at kulay puti na maliliit. Paborito niya ito, Jomar. Kahit saan man tayo makarating sa paglalakbay natin, babalik at babalik tayo dito para bisitahin si Lolo. Magkahawak ang kamay at may bitbit na tig-isang sako. Isang paru-parong puti ang kanilang sinundan. Siguro si Lolo yan. Sundan lang natin. Kung saan tayo dalhin ng paru-parong yan, doon na tayo pupunta. Bumalik ang paru-parong yun sa lugar kung saan nakalibing ang kanilang lolo Pavian. May kung anong hirap na boses silang naririnig. Kinalkal nila ang lupa na may kababawan lamang. Nasaan ako? Bakit hindi ako makahinga ng maayos? Lolo? Buhay ka, Lolo? Paano pong... Pambihira kayo mga bata kayo. Inilibing niyo ba talaga ako? Nawalan na ako na malay sa dami ng dugong nawala sa akin. Malayo sa bituka ang bala na tumama sa akin. O siya, tanggalin niyo ng mga lupang nasa may paanan ko para makatayo na ako dito. Pambihira talaga kayo. Sa babaw ng hukay niyo ay kung nagkataon pagpipiestahan ako ng mga sigbin dito. Kailangan pa rin natin matanggal ang bala dyan sa may braso niyo, Lolo. Kailangan natin pumunta sa ospital. Wala tayong pera. Diyos na lang ang bahala sa akin. Alam ko na po. Ako na lang ang magtatanggal ng bala dyan sa sugat niyo. Kailangan niyo lang tiisin ang... Agad na hinawakan ni Jomar ang braso at dinukot ang nakabaon na bala doon. Nagpumalahaw naman sa sobrang sakit si Mang Pavian. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa kirot na kanyang nararamdaman.
bigyan niyo ako ng tubig. Nagdidilim ang paningin ko. Binigyan nila ng tubig ang matanda at maya-maya ay hinubad ni Onyok ang kwintas at isinuot yon kay Mang Pavian. Naramdaman ng matanda ang pag-init ng kanyang buong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Jomar na makita na unti-unting naghihilom ang sugat ni Mang Pavian. Aswang ka rin, Lolo? Ay hindi, Apo. Anting-anting ang kwintas na ito na nagpapahilom ng sugat ko. Ay, pambihira naman talaga. Pinahirapan niyo pa ako. Hindi man lamang sumagi sa isip ko ang kwintas na yan. Nagpahinga muna ang matanda at nang manumbalik ang kanyang lakas ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Nakarating sila sa isang liblib na baryo. May nadatnan silang lumang bahay at napakarami ng talahib sa paligid noon. Matagal na panahon nang walang nakatira dyan. Maraming taon na nakalipas. Isang dalaga na nagngangalang Michelle, maagang naulila sa magulang. Ang sabi niya noon ay magtatrabaho siya sa... hindi ko na matandaan kung saan Basta mula nung araw na yon, hindi ko na siya nakita pa. Hindi kaya ang Michelle na tinutukoy niya ay ang ina ng batang ito? Lolo, kayo lang din pong mag-isang nakatira sa kubo ninyo? Ay, oo, isa kong albularyo, iho. Kaya lang ay bibihira na akong manggamot dahil sa halip na pasalamatan ay nahuhusgahan pa ako ng mga tao. Kaya mas pinili ko na lamang na manirahan dito. Malayo sa mga tao at malayo rin sa panghusga nila. Ay, mga apo, mukhang tininig ng Diyos ang panalangin ko. Sa wakas ay nako, pasensya na, hindi na ako nagpapaligaw. Isa pa, matanda na tayo. Ay, Sus Mariosep, ang ibig ko hong sabihin, kakailanganin ko po ang tulong ninyo para sa aking apo na si Jomar. Ay, ganun ba? Akala ko naman ay... Nakangiting tiningnan ni Jomar ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabi, Huwag kang mag-alala, iho. Matutulungan kita. Sa paglipas ng panahon, namuhay sila ng payapa sa liblib na lugar na yon. Isang malaking pagbabago ang tuluyang niyakap ni Jomar. Nananalaytay man sa kanya ang dugo ng pagiging aswang, ay natulungan siya ng albularyo sa tulong ng isang kwintas na ipinagkaloob sa kanya nito. Mula noon, kaya niya nang kontrolin ang kanyang sarili at tuluyan ng talikdan ang madilim niyang katauhan. Alright, isa na naman pong napakagandang kwento, nakaka-inspire. At ngayon, meron na naman po tayong shout out. Simulan po natin kay Leslie Cabalfin from Australia. Hi po kay Beverly Carbajosa. Hello din po kay Marlon Candelario. Hi kay Corazon Clemente. Magandang araw po, Julia De Vera. Kay Etos Oga. Hello kay Rico Cunanan. Shout out din po kay Rohina Abdurasid. Hi kay Friendscar Fernandez. Hello kay Mary Ann Tamayo. Hello po kay Rami Molieno. June Gemini. Hi kay Genevieve Retisa. Kay Emmanuel Christian Sorila. Kay Adriel Pandinho Capuno. Hello kay Rosario San Jose. Boss Regan Machico. Hi kay Neri Cuyones. Hello po kay Inday Lebra. Kay Virginia Belay. Hello po kay Robert Crimen. Kay Luisa Bismanos. Hello din po kay Ledelia Bermil. Kay Eleuterio Paharlio. Hi, kay ako si Bruja. Hello din po kay Fe Diaz. Kay Arlie Hans. Hello, my honey. Kay Monet Mabini. Kay Joey Gotico from Riyadh. Kay Rosette Ersando. At sa Dalere family from Pangasinan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagtsatsaga at suporta sa Kwentong Enteng.